Seksyon 1, lupain ng sumisikat na araw, isang paglalakbay sa puso ng Japan. Ang Japan ay tunay na isang lupain ng mga kontradiksyon. Ito ay isang lugar kung saan ang mga sinaunang tradisyon at modernong teknolohiya ay magkasama. Ang mga templo at palasyo ay nakatayo ng may dangal sa tabi ng matatayog na skyscraper. Ang mga geisha na nakasuot ng makukulay na kimono ay naglalakad sa mga abalang kalye ng Tokyo. Ang Japan ay isang bansang puno ng mga sorpresa na kilala bilang lupain ng sumisikat na araw. Pinubuo ng mahigit 6,800 isla, kung saan ang pinakamalaki ay ang Honshu, Hokkaido, Kyushu, at Shikoku. Ang bansang ito na maraming vulkan ay mayaman sa mga bundok at hot spring. Ang bundok Fuji ay nakatayo bilang pinakamataas na tuktok at simbolo ng bansa. Ang mayamang kultura at kasaysayan ng Japan ang dahilan kung bakit ito ang tahanan ng isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Ang mga sinaunang tradisyon tulad ng seremonya ng tsaa at ikebana o pag-aayos ng bulaklak ay ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang Japan ay isa ring modernong bansa na kilala sa teknolohiya at disenyo nito. Ang paglalakbay dito ay nag-aalok ng isang hindi malilimutang karanasan, isang pagkakataon upang galugarin ang isang natatani at kamanghamanghang kultura, upang masaksihan ang kagandahan ng kalikasan, at upang makita ang pagkakaisa ng tradisyon at modernidad. Seksyon 2, mga bakas ng nakaraan, pag-unawa sa kasaysayan ng Japan. Ang kasaysayan ng Japan ay mahaba at makulay, na minarkahan ng mga panahon ng digmaan, kapayapaan, at pagbabago. Ang mga sinaunang Hapones ay naniniwala sa mga Diyos ng kalikasan, at ang emperador ay itinuturing na isang Diyos-hari. Ang Budismo ay dumating mula sa China noong ika-6 na siglo at lubos na nakaimpluwensya sa kultura ng Hapon. Noong ika-12 siglo, ang samurai, isang uri ng mandirigma, ay nagsimulang umangat sa kapangyarihan na sumusunod sa isang mahigpit na tuntunin ng pag-ugali na kilala bilang Bushido. Noong ika-16 na siglo, ang Japan ay nagsimulang makipagkarakalan sa mga bansang Europeo. Gayunpaman, noong ika-17 siglo, isinara nito ang mga pinto sa mundo at pumasok sa isang panahon ng paghihiwalay na tumagal ng mahigit 200 taon. Noong ika-19 na siglo, muling binuksan ng Japan ang sarili sa mundo, mabilis na naging moderno at naging isang makapangyarihang bansa. Ang ika-20 siglo ay nakakita ng malaking paglago ng ekonomiya, ngunit nakilahok din sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaan, muling bumangon ang Japan upang maging isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. Seksyon 3, ang kaluluwa ng Japan, mga tradisyon at kaugalian. Ang kultura ng Hapon ay puno ng mga tradisyon at kaugalian na sumasalamin sa kanilang paggalang sa nakaraan at pagpapahalaga sa disiplina. Isa sa mga pinakamahalagang konsepto sa kultura ng Hapon ay ang wa, na nangangahulugang pagkakaisa o kapayapaan. Ang mga Hapones ay nagsusumikap na mapanatili ang pagkakaisa sa kanilang mga pamilya, komunidad at bansa. Kilala sila sa kanilang pagiging magalang at disiplinado. Ang paggalang sa mga nakatatanda ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Hapon. Ang mga bata ay tinuturuan na sumunod sa kanilang mga magulang at guro. Ang disiplina ay makikita sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga Hapones, mula sa trabaho hanggang sa mga libangan. Ang mga Hapones ay mayroon ding malalim na pagpapahalaga sa kalikasan. Ang kanilang mga hardin ay kilala sa kanilang kagandahan at katahimikan, at naniniwala sila na ang kalikasan ay dapat igalang at pangalagaan. Ang mga Hapones ay mayroon ding hilig sa sining at kultura. Ang mga tradisyonal na sining tulad ng seremonya ng tsaa, ikebana at kaligrapya ay ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang Japan ay isa ring modernong bansa na may malakas na industriya ng pelikula, musika at fashion. Seksyon 4, mga templo at palasyo, mga sagradong lugar sa Japan. Ang Japan ay tahanan ng libu-libong mga templo at tambana na nagsisilbing mga sagradong lugar para sa mga Hapones. Ang mga templong Buddhist na may matatayog na pagoda ay nag-aalok ng katahimikan at espiritualidad. Ang Kiyomizu-dera Temple sa Kyoto, na may mga haligi na gawa sa kahoy sa gilid ng bundok, ay isang obra maestra ng arkitektura. Ang mga dambanang Shinto na nakalaan sa mga Diyos ng kalikasan ay sumasalamin sa paniniwala ng mga Hapones sa kabanalan ng kalikasan. Ang Fushimi Inari Shrine sa Kyoto, na may libu-libong pulang torii gate na nakahanay sa daan patungo sa bundok, ay nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin. Ang mga palasyo ng Japan, tulad ng Imperial Palace sa Tokyo at Nijo Castle sa Kyoto,
ay nagpapakita ng kapangyarihan at kariktan ng mga emperador at shogun. Ang kanilang mga hardin sa palasyo na may mga lawa, tulay at mga puno ng cherry blossom ay nag-aalok ng katahimikan at kagandahan. Ang pagbisita sa mga templong ito, dambana at palasyo ay isang pagkataon upang maranasan ang kasaysayan, kultura at espiritualidad ng bansang ito. Seksyon 5, Mga Hardin ng Kapayapaan, Paggalugad sa Kagandahan ng Kalikasan. Ang mga hardin ng Japan ay sikat sa kanilang kagandahan at katahimikan. Hindi lamang ito mga lugar ng libangan, kundi mga espasyo rin para sa pagmumuni-muni at pagninilay-nilay. Ang disenyo ng mga hardin ng Japan ay sumasalamin sa pilosopya ng Zen Buddhism, na nagbibigay diin sa pagiging simple, natural na kagandahan, at pagkakaisa sa kalikasan. Ang mga elemento ng hardin ng Japan tulad ng mga bato, tubig, halaman, at tulay ay maingat na inilalagay upang lumikha ng isang balanseng at maayos na kapaligiran. Ang mga bato ay kumakatawan sa katatagan at tibay, habang ang tubig ay sumisimbolo sa pagbabago at taloy ng buhay. Ang mga halaman ay pinipili para sa kanilang mga kulay, hugis, at tekstura, na lumilikha ng isang pakiramdam ng katahimikan at pagkakaisa. Ang mga hardin ng Japan ay dinisenyo upang maranasan sa lahat ng panahon. Ang mga puno ng cherry blossom sa taksibol ay nag-aalok ng isang nakamamanghang pagpapakita ng kulay rosas at puti. Ang mga dahon ng maple sa taglagas ay nagiging matingkad na pula at orange. Ang mga hardin ng Japan ay nag-aalok ng isang tahimik na kanlungan mula sa abala ng buhay sa lungsod. Ang paglalakad sa mga hardin ng Japan ay isang pagkakataon upang maranasan ang kagandahan ng kalikasan at ang katahimikan ng Zen Buddhism. Ang tagsibol sa Japan ay minamarkahan ng pamumulaklak ng mga sakura o cherry blossom. Ang mga puno ng cherry blossom ay nag-aalok ng isang nakamamanghang pagpapakita ng kulay rosas at puti na nagbabago sa tanawin ng bansa sa isang maikling panahon. Ang hanami, ang tradisyon ng pagtingin sa mga cherry blossom, ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Japan. Ang mga Hapones ay nagtitipon sa ilalim ng mga puno ng cherry blossom upang ipagdiwang ang pagdating ng tagsibol at ang kagandahan ng kalikasan. Ang mga pamilya at mga kaibigan ay nagpipiknik, kumakain, umiinom at nagkukuwentuhan habang tinatamasa ang panandaliang kagandahan ng mga cherry blossom. Ang hanami ay isang pagkakataon upang magpasalamat sa kalikasan at magmuni-muni sa buhay. Ang mga cherry blossom ay sumisimbolo sa kagandahan, panandalian at muling pagsila. Ang kanilang maikling panahon ng pamumulaklak ay nagpapaalala sa atin na pahalagahan ang kasalukuyang sandali at ang kagandahan ng buhay. Ang hanami ay isang pagdiriwang ng buhay at pag-asa. Ang pagsaksi sa pamumulaklak ng mga cherry blossom sa Japan ay isang karanasan na hindi malilimutan, isang pagdiriwang ng kagandahan at panandalian. Ang lutuing Hapones ay sikat sa buong mundo dahil sa sariwa, masarap, at magandang presentasyon nito. Ang pagkain ng Hapon ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang sining. Ang mga chef ng Hapon ay maingat na pumipili ng mga sangkap at inihahanda ang mga ito ng may katumpakan at paggalang sa tradisyon. Ang sushi, ang pinakasikat na lutuing Hapon, ay isang obra maestra ng pagiging simple at lasa. Ang sariwang isda at seafood ay maingat na hinuhubog sa vinegar rice at inihahain kasama ng wasabi at toyo. Ang sashimi, tiwa ng sariwang isda, ay isa pang paborito ng mga Hapones at mga turista. Ang ramen, isang masarap na sopas ng noodle, ay isang popular na pagkain sa kalye sa Japan. Ang ramen ay may iba't ibang uri, depende sa sabaw, noodles at mga toppings. Ang tempura, piniritong seafood at tulay ay isa pang masarap na lutuing Hapon. Ang pagkain ng Hapon ay isang paglalakbay sa kulinarya, isang paggalugat ng mga sariwang sangkap, masasarap na lasa at magandang presentasyon. Ang Japan ay isang bansang moderno na may malakas na ekonomiya at advanced na teknolohiya. Ngunit sa kabila ng pagunlad nito, ang Japan ay nananatiling tapat sa mga tradisyon at kaugalian nito. Ang modernong Japan ay isang pagsasanib ng tradisyon at teknolohiya, isang natatanging timpla ng luma at bago. Ang mga lungsod ng Japan, tulad ng Tokyo at Osaka, ay mga sentro ng negosyo at teknolohiya. Ang mga nagtataasang skyscraper, mga abalang kalye at mga makabagong sistema ng transportasyon ay nagpapakita ng modernong mukha ng Japan. Ngunit sa gitna ng modernidad, ang mga tradisyon ng Japan ay nananatiling buhay. Ang mga templo, dambana at hardin ay nag-aalok ng tahimik na kanlungan mula sa abala ng buhay sa lungsod. Ang mga tradisyonal na sining, tulad ng tea ceremony at ikebana, ay patuloy na isinasagawa,
Ang mga Hapones ay nagsusuot ng kimono sa mga espesyal na okasyon. Ang modernong Japan ay isang patunay na ang tradisyon at teknolohiya ay maaring magkasama na lumidikha ng isang natatanging at dynamic na kultura. Ang paglalakbay sa Japan ay isang karanasan na hindi malilimutan. Ito ay isang pagkakataon upang tuklasin ang isang kakaiba at kamanghamanghang kultura na minarkahan ng pagkakaisa ng tradisyon at modernidad. Ang mga nakamamanghang tanawin, mga sagradong lugar, mga masasarap na lutuin, at mamainit na tao ng Japan ay nag-aalok ng isang karanasan na magpapayaman sa iyong buhay. Ang Japan ay isang lupain ng mga kontradiksyon kung saan ang sinaunang tradisyon ay sumasabay sa modernong teknolohiya. Ito ay isang lugar kung saan makikita mo ang mga geisha sa kimono na naglalakad sa mga abalang kalye ng Tokyo at mga templo at palasyo na nakatayo sa tabi ng mga nagtataasang skyscraper. Ang Japan ay isang bansa na puno ng mga sorpresa na mag-iiwan sa iyo ng mga alaala na tatagal ng panghabang buhay. Ang paglalakbay sa Japan ay higit pa sa pagbisita sa mga lugar. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kultura, kasaysayan, at mga tao ng bansa nito. Ito ay tungkol sa pag-aaral ng mga tradisyon, paniniwala, at kaugalian na humubog sa Japan sa kung ano ito ngayon. Ito ay tungkol sa pagyakap sa pagkakaiba at pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Ang paglalakbay sa Japan ay isang paglalakbay sa puso ng isang natatanging at kamanghamanghang kultura, isang karanasan na magpapayaman sa iyong buhay at mag-iiwan sa iyo ng mga alaala na tatagal ng panghabang buhay.